po. Hello, good afternoon. Congratulations. I was there dun sa screening sa Gateway before. At talaga namang daming napaiyak that time. At finally mapapanood na sa Free TV yung Saving Grace. So yung tanong ko lang, kita naman, hindi naman to parang kaila doon sa mga tao yung sampalan ni Janice saka ni Ate Shawi. Sa trailer, di ba, kitang-kita. So curious lang kami kung how do you prepare for that? Nag-usap ba kayo? Kumbaga, gaano ba makatotohanan yung sampalan nyo? Kasi parang talagang tumama sa mukha ng isa't isa yung kamay ninyo. Janice? Hindi, usually ang hihingin mo lang naman ay consent kung payag ka ba o hindi. Kasi kung pareho kayong okay sa inyo. More than the preparation for the sampal, it's the preparation of the lines na mas importante sa amin. Blocking, we sure we're on point. Kasi di ba, pagka ganong may sampalan, gusto mo sana take one lang. Kasi nakakasakit ka eh. Huwag na tayong umarte. Minsan masakit talaga. So, di ba, ang gusto mo yung hindi ka ma-take two. Kasi uulitin mo yun. Masasaktan ka, masasaktan din siya. So, di ba, so you try and make sure that you give your best sa eksenang yun. And it has to be something na pag pinanood ng tao, oh, kaya pala sila nagsampalan. O, di ba, yung maniniwala ka na nagsampalan kami para sa kwento. Talaga. Pwede ko pong dagdagan. Si Direk lang, tinanong niya tayo, di ba, before, gusto ba natin yung tunay o hindi, kung daya. Pareho kami kasi old school kami pareho eh. Halos sabay kami nagtalaga ganun. So parang kami hindi yung tunay dapat. So parang nung nagtanungan na kami, tapos sinabi ni Direk, okay sa amin yung tunay. Kasi parang kakailang eh pag hindi. Sabay pa kaming nagsabing yes. Yes, oo. Tsaka yung lines namin, nagbabasa kami, nagbabatuho kaming lines before the scene. Pag ganun kasi kabigat yung eksena, I'm sure alam ng ibang artista to, pero usually, yung lines, may memoryahin mo, wala pang emosyon. Tapos iba-block ka ni Direk kung saan ka tatayo, pagdating dito, saan ka manggagaling, saan ka hihinto, saan ka paalis, ganun. Pag tapos na yun, na-memorize mo na lahat ng instructions tsaka yung lines mo. Mag-rehearse lang kayo ng ka-eksena mo, wala pa masyadong emosyon, good movement. Tapos biglang pag-take na doon na lahat. So parang hanggat hindi natatapos yung eksena, akala mo doon lang yung medyo may stress. Hindi, actually from mga ilang oras before that, stressed ka na kasi gusto mo matapos ng eksena. Ganun. Pero nakahanda kami. So for sure, isa yung sa abangan ng mga audience. Yes. And you know what? I have to say that we work well together. Very. I'm so happy to say. Tsaka we really found out we have so much in common. Oo. Oo, yung diba na hindi sa trabaho, sa tunay na buhay din, parang yung mga likes namin, yung mga nakakatuwa nga. Tapos nung nalaman ko nga, makinilig nga ako. Parang ngayon na kami nagkaroon ng chance magkausap at kwentuhan. Grabe, ang gagaling nyo, sobra. Ikaw din naman, Erica. Hindi, I know, pero, hindi, joke. Hindi, pero ang gagaling yung mga eksena nyo, pag pinapanood, napapaano ka eh. Yan na naman Yan siya. na. Ang galing, sobra. Thank you. So yung question ko for Julia. Julia, alam naman nating kumbaga pagbabalik mo sa teleserye, di ba, after a long time. And then, how is it working with these two great actress, di ba, si Janice saka si Ate Shawi, na kung saan talaga namang bata ka pa, napapanood mo na sila at this time katrabaho mo na sila ngayon. Sobrang karangalan. May awkward lang pakinggan mo, pero sobrang karangalan. Kasi, syempre, hindi naman po lahat ng tao nabibigyan ng chance sa makatrabaho po sila. And ako, pinagsabay pa sila together in a special role as their mothers. Diba? Parang iba yung bit-bit ko on and off cam. On cam, ang dami kong natututunan. Watching them, magkaroon ng eksena with them. Tapos off cam din, syempre yung relationship na na-build namin off cam. Yun din yung more than anything yung na-treasure ko for this show. And kaya ako matuturing na ang Saving Grace is a very, very special gift para sa akin. Kasi parte sila doon. So, yan po. Okay, thank you. Congratulations. Thank you, Alan. Sayang wala si Zia Grace, no? Si Christian Bables, si Jenica also. Oo. Yeah, silang tatlo ang Sayang. Si Jenica is not feeling well, so she Not yet. another mother. Oo. Si Zia, sayang, no? Kamusta? Up to now ba? Nagkikita pa kayo? Hindi pa nga kami nagkikita ulit. Tagal na. Oo. Saka may side kwento po. Siyempre, mahilig ako sa bata ever since. Pero kapag may eksena na kami, masiguro mga few taping days,
na, syempre mabigat yung mga eksena. Kailangan yung mga time pa na yun, nagpipigil ako ng emosyon. So umabot sa point, hindi ko na siya masyadong kinakausap. Kasi nahihirapan ako iproseso na magkaroon ako ng wall, kasi yun yung character ko dun sa few episodes. Pero attach ako sa kanya off-cam. So talagang umabot sa point, tinataguan ko siya. Yun nga daw. Tinataguan ko talaga Hindi ka daw siya. nag-hide sa Mama bagets. tawag niya kay Julia. Nag-hide talaga ako kasi nga, yung feeling ba na, syempre, hindi mo naman masasabi sa kanya na pag-take, hindi ako masyadong or, syempre, ang hirap i-proseso sa bata na, take, magagalit siya sa akin, ganito. So, ayokong i-explain yun kasi ayokong malito siya dun sa ako off-cam, ako on-cam. So, ang ginawa ko, ako yung nag-adjust, nagtago talaga ako. Kasi pag umiiyak na siya, nahihirapan ako na ako na yung nawawala rin sa character kasi nga, syempre bata Tapos ang galing-galing niya, ang ganda-ganda niya. So, ang hirap, ang hirap. Tapos ang sarap din sa pakiramdam na makatrabaho ng ganong kagaling na bata. Big, bago ko tawagin si Kuya Oji, siya ang next na magtatanong ng next question. Janice, naging child star ka Kung anong rating mo dun sa bagets? Okay naman. Actually, buti nga, kasi nakikita ko, ang daming ang tumutulong sa kanya ngayon. You know, yung mga child stars of today, they're still very lucky. Kasi maraming tumutulong sa kanila to motivate them. Nung time namin, wala naman masyado nagmo-motivate. Yung mga gawin na nanay ko yun sa akin. Hindi naman artista yung nanay ko, malay ba niya? Diba? So dati, you had to do things on your own. Siyempre, sasabihin lang ng director sa'yo kung anong gagawin mo. Pero, iba yung motivation kasi now, kesa sa amin before. So, that's why they're actually really luckier than nung time namin. Julia, ikaw, going bulilit days, so paano? Ayun, kinakausap ko si Zia, sabi ko sa kanya, pag na-enjoy mo tong work na to, lumaki ka, huwag papasok sa ulo mo. Kasi, privilege na sila this time. Feeling ko tanda ko, privilege na siya na nagkakaroon na ng may acting coach, tapos may magpoproseso ng eksena lang yun. Ito yung reality. May magde-debrief. Yes, magdi-debrief. Sa na-try namin ni Catherine, wala. Ikaw magpoproseso na namatay yung nanay ko dito. Namatay nga ba yung feeling ba na paano kung matatapos yung emosyon na yun? Minsan, aabot ka po sa point na kapag naramdaman mo na yung eksena, ang hirap din mag-snap out So yung iyak mo na yun, walang magsasabi sa'yo na, snap out. It's just a scene. Ikaw magpoproseso nun. So, ang swerte na talaga ng new batches talaga kasi meron ng guidance. Yung mga teen years naman ni Eric sa ni Mega. Sabi before I go to you. Kasi teenager ka naman, Mega, when you started, di ba? 15. Paano yung sa'yo noon? 15 na yun Medyo kaya first love. Oo, yung teenager na, di ba? Pero bilib ako sa kanila kasi bata pa sila, pre-teen sila, di ba? But ako, I have to give it also to Zia kasi kahit maraming coaches, I think nasa sa bata pa rin yung lahat pwede ituro sa'yo Pero yung hugot niya, hindi ko alam saan galing. For someone her age, hindi namin maintindihan saan galing yun. May kalaliman siya na hindi namin maintindihan samantalang nung taping ng OBB pa lang, di ba? Hindi pa niya naintindihan. Para lang doon sa parang teasers namin noong umpisa. First time namin magsama-sama sa pictorial. Tsaka parang naiyak siya nung yung konting ano pa lang ni Christian at ni Jenica, nagagalit sa kanya. Hindi siya makapigil ng iyak. I go, oh my God, the psychologist needs to be there to debrief her nga. Pero pagdating talaga sa set, after a while, sanay na siya, di ba? Parang alam niya yung acting, alam niya yung after that, laro-laro na siya with Julia and Sam. Tapos mama tawag niya kay Julia. Then parang, tsaka Inglesera yun. Si Zia. Ako, so ano, ganyan. Tapos sabihin niya, yeah, my baby brother is so cute, but he's makulit. Ganon siya. Tapos niya, pag eksena, Tagalog na siya. Nakatuwa siya. Oh. May on and off switch siya, Ang di ba? galing. Tsaka yung akala mo, hindi marinig yung boses niya, di ba? Pero sa screen, ang ano pala, magaling siyang, pati yung timing, ang galing, nakakatuwa. Eric. Si Zia, hindi niya alam magaling siya. Ganun yung dating. Pag titinan mo, parang wala lang, tulad sabi nga ni Mega na, yeah, tama, may switch eh. Ang makulit, pag nakikita mo siya, is normal na bata. Pero pag nandun na, nag-rehearse na, nagpa-blocking na, ikaw kailangan mo pigilan yung emotion mo. Minsan nga nanonood lang ako eh. Tapos ginagawa nila yung eksena, lumalabas ako lumuluhan eh. Ganon lahat. Magaling
Hindi niya alam magaling siya. Sam, you wanna say something kanina? Well, I just kind of wanted to add, I know magaling talaga si Zia. She's, grabe yung bata-bata pa, pero yung hugot niya, parang ang daming pinagdaanan sa buhay. Hindi mo Grabe yung hugot niya. Kakasabi lang yan, di ba? Pinagdaanan mo sa buhay mo, bata-bata mo ba? Pero I want to give praise also sa coach niya, si Malu. Nakatutok talaga, kahit yung parents niya, nakatutok din sa bata. So like, I just feel that we should give them a lot of praise because they really helped Zia yung bata to achieve yung emotions niya. But Zia has this natural ability in her acting na iba. But I just want to give praise sa coach and sa parents niya. Yeah. You wanna add kanina, Janice, you wanted to... Ang masarap kasi sa bata sa age ni Zia, madali yung switch on and switch off eh. Yung pag nag-emote siya. Pero pag nakarinig na ng cut, okay na. Bata na uli. Oo, natural na uli siya. Alright. Oy, thanks for sharing, ha. Saya. Kahit wala si Zia dito, naramdaman namin yung greatness niya, no? Bilang a child actress. Okay. Mama O, OG Diaz. MJ, bago lang yung si OG magtanong. MJ, alam mo naman how much we appreciate... OG pala. How much we appreciate you. Gabi-gabi mo ka. Every time na magda-drop ang episode Ay, oo sa naman. Minsa. Nagpo-post ka talaga na thank you from your Dreamscape family. Basta may OG. additional yan, Eric siya. Wala sa akin ang budget. Charot, ay ang katabi mo. Okay, seriously, OG, salamat. You have no idea how much the management of Dreamscape and ABS-CBN Studios appreciate you. Oo. Pag hindi mo maganda, wala kayong maririnig sa akin. Actually. Hindi, maganda kasi napakaganda nitong Saving Grace. Gusto ko lang papurihan yung buong cast. Lalo na syempre, yung bata. Kasi kung hindi mamagaling yung bata, hindi rin naman ako iiyak. Diba? Napakahusay nung siya. Kaya hinanap ko sa Facebook at finrend ko siya. Yung nanay at tatay, oo. Pero... In-accept naman yung friend request. In-accept. Actually, sila lahat magagaling. Anyway, kahit wala dyan, napakahusay, eksaktong-eksakto yung cast. Talagang si Sam Milby, for example, talagang mararamdaman mo kay Sam yung talagang tinatry niya yung Tagalog na diretso. Nagawa mo naman, Sam, Thank you. Anong ano mo? Ano ang may regret ka ba doon? Nagawa mo? Ayaw niya manood. Ayaw mo pa I never watched Sorry. myself. Ha? I never watched myself. I Totoo? haven't watched Saving Grace. Sabi ko panoorin niya kasi Ay, ang magaling galing siya mo. doon. I can't watch. I don't know. Ano? Ako hindi ko kaya Nag-cringe panoorin ka, yung sarili ko. ganon? Talaga? Yeah. Oh, sorry. Paano mo malalaman kung ano yung mga sinasabi namin Kung mga papuri? magsasabi sa akin, magaling ka sa Saving Grace, ha? Oo. Doon ko So, malalaman na pwede okay. mo nang panoorin. Hindi ko pinapanood. Okay. Si Eric mahusay din. Thank you, pare. Oo, alam mo na. I love you too. Siyempre, alaga ko yun, Sharon. Hindi. Miss Sharon, ayan. Mare, ayan. First time mo sa serye. Na drama, oo. Oo. Not ABS, okay. Dreamscape. Correct. Hindi ka naman nagkamali, ABS eh. Oo So, naman. sino yung naging peg mo rito bilang si Miranda? Sinong broadcaster? Si Karen, si Corina, si Mel Tiangco, si... Halo kasi. O hindi kasi si Corina at saka halong Oprah na Barbara Walters, parang gano'n kasi iba yung role naman. Hindi siya purong Oprah, hindi rin siya Corina. Binumention ko lagi din si Corina, tsaka si Barbara Walters, tsaka si Oprah. Kasi parang ano siya, di ba? Halo-halo siya. Tapos guidance ng mga direktor ko na ito nga, ganyan. So medyo, yun, kasi iba yung atake. Mas mahilig siya mag-implode kaysa mag-explode. Oo. So may tanong ako sa inyo, kung sino ang anong ugali ni Sia ang sana ay ganun din ang anak ko. Yes. Maganda ang pagpapalaki ng mami at daddy niya. Tapos, sabi ko nga, mami, daddy, huwag niyong pababayaan kasi baka, yung sa showbiz, iba-iba yung makikilala mo, baka may maging barkada na yung dapat nakatutok lagi. Kasi pag bata, impressionable, di ba? Baka madala ng, lalo pag lumalaki na, baka mapaklose sa maling
may nagmaling impluensya, di ba? Pero maganda yung nakatutok sa kanya, pero binibigyan siya ng freedom to express herself. Sabi nga ng mami niya, gusto niya kasi talaga yan eh. So, you don't want to see Zia like 10 years from now na, oh my God, ba't nagkaganyan yung baby namin? So, yun lang, sana talaga may nakatutok, nakabantay, para maalagaan mabuti. Pero yung sa anak, ano siya mapagmahal na anak sa mami at daddy niya. So lahat naman kami, ako, meron akong ganun, kami ni Janice, meron kami mga babies na ganun. So, I'm thankful na ganun. Nangiti si Janice. May naalala ka ba, Janice? Di, sana clingy. Kasi si Zia medyo clingy siya Yung pala, super yung mga clingy. anak ko, hindi na sila clingy. Eh, pag tumatanda na kasi talaga. Lumalayo na sila. Ako meron pa rin. Oh, kasi pag ayaw nila, pinipilit ko. Si Elise. Baby na si Elise eh. Hindi kalaro ng anak niya si Zia. Yes, actually. Yun. Pag bumibisita sa set yung anak ko, magkasundo sila ni Zia. So iniisip ko nga, ano ba kaya? Kasi si Zia, very pag nakita mo siya, she's a ray of sunshine. Parang, yung approach niya, or like, tingin niya sa lahat ng bagay is maganda. And I think, magandang baunin yun hanggang pagtanda. Sana hanggang pagtanda niya, ganun pa rin yung outlook niya in life, even despite of what she's gonna go through. Kasi magandang trait yun na baunin ng lahat actually, kahit tayong matatanda. So I really like na ganun siya. Pagpasok niya, hug siya sa'yo, positive siya agad. Parang merong biglang ray of sunshine around her. Okay. Last question. Kahit sino pwedeng sumagot, kung ang anak nyo isinilid sa sako, ano kaya reaction niyo? Kasi dito may dialogue si Zia na bakit ako isinilid sa sako, basura ba ako? Kung sa anak nyo nangyari yun na isinilid sa sako, ano kaya reaction nyo? Maghahanap ako ng mas malaking sako. Para isilid yung nagsilid sa kanya sa sako. Akin, isasako ko, Isasako ko rin siya. inuhulog ko pa sa dagat. Subukan. Ako, napaglamayan na siya, nakakulong na ako. Elise. Hindi na ako mag-a-add sa mga nila kasi parang Violence. hindi, pero totoo naman, ganun talaga gagawin ng isang ina, lalo na pag ganun ang ginawa sa anak mo. Pero ang naalala ko lang kay Zia, nung pinapanood ko yun, parang sabi ko, hindi ko yata kayang si Feliz gawin yun, even as work lang. Yung maging batang artistang ganun, batang child actor na ganun, hindi ko yata kayang panoorin na kahit this is all just, for our work, for the story. Siya. Parang hindi ko kaya. Hindi mo kayang makita na sinisilid sa sako. Kaya sobrang bilib ako kay Zia. And sa parents ni Zia na they're all, pumayag si sila. Zia, she's enjoying what she's doing and I'm happy that she is. Pero sa sariling anak ko, sana hindi niya gustuhin. Parang ganun na lang. Kasi kahit hindi totoo, ang hirap makita na ganun yung eksena. Si Eric, gawin yun sa anak mo. Yung gano'n, sinabi na nila, brutal eh. Oo. Brutal masyado. Ganun din. Siya isasako ko kung sino man yun. Oo. Brutal. Thank you so much. Mahal Thank ni you. MJ, mahal ni OG yung show, Look at him. Like a real tatay na tatay.